Naglakad na kami patungong exit nang may biglang pumasok na babae. Tumigil to sa harapan namin nang makita si Aaron sa harapan niya. Mukhang kilala rin ni Aaron ang babae dahil malapad ang iting ginawad niya rito. Dito ko rin natitigan na maigi ang figura niya. Maski ako natulala dahil sa kagandahan niya. Makinis at makintabang kutis niya. Medyo mahaba rin ang buhok niya na kulay ash gray. Ilang minuto rin silang nag-usap at ako na may tumayo lang sa gilid para hindi sila madistorbo. Gotta go. I have something to do. Welcome back, Tiffany. Dinig kong sabi ni Aaron sa kanya. Thanks, me too. Zane is waiting. Bye. Sa pagkakataong to, napatingala ako na marinig ko ang pangalan ni Sir Zane. Lumagpas siya sa harapan ko at mabilis naglakad habang kumakaway sa pesto kung nasan si Zane. Magkakalala rin pala sila ni Sir Zane. Sinundan ko sila ng tingin. Napalaki naman ang mata ko na makitang hinalkan siya ng babae sa pisngi at kitang-kita kong pag-ukit ng ngiti sa labi ni Zane. May biglang nabuong konklusyon sa isipan ko. Mukhang girlfriend yun ni Zane. Tinawag na ako ni Aaron kaya't sumunod na rin ako sa kanya palabas. Thank you ma'am. Sir, come again. Nasa parking lot kami ngayong dalawa ni Ash. Gusto ko sanang itanong kung sino yung babaeng kausap niya at ni Zane kanina. Pero baka magmukha akong pakialamera kung itatanong ko pa. Katulong lang ako. Salamat sa libre ha. Nabusog ako. Kaswal na sabi ko sa kanya. Ngumiti naman to at tumango. No worries. I enjoy spending time with you. As a friend, baka sapakin mo na naman ako pag di ko kinumpleto. Grabe naman to. Mukha ba ako nananakit ng tao sa paningin niya? Sa totoo lang, akala ko istrikto tong si Aaron. Hindi ko talaga ma-imagine na magkakasama at maging kaibigan ko siya ngayon. Komportable kami nagkukwentuhan hanggang marating na kami sa bahay. Bumaba na rin ako para buksan ang gate. Pagdating sa bahay, kinuha naming dalawa ang mga karton ng groceries. Wala na ang mga sasakyang nakapark kanina. Mukhang umalis na rin ata ang mga bisita ni Sir Zane. Tiningnan ko si Aaron. May kausap siya ngayon sa kabilang linya. Hinilot ito ang kanyang sentido at mukhang wala ito sa mood. Sorry if I cannot help you organize this stuff. There is an emergency in the company. Pag-i-explain niya sa akin. Agad naman akong sumagot. Hala, okay lang po talaga sir. Ay, Aaron, malaking tulong na ang binigay mo sa akin ngayong araw. Sa huling pagkakataon, tinulungan niya ulit ako ilagay lahat ng karton sa loob bago to umalis para daw hindi na ako mahirapan magpasok. Pagkatapos magpaalam niya sa akin, pinaharurot na niya ang kanyang sasakyan palabas. Mukhang may problema nga ata talaga dahil mabilis umiiba ang mood niya. Pagkatapos kong saraduhan ng gate, pumasok na ulit ako sa loob ng bahay at sinimulang buksan ang mga karton isa-isa para i-arrange at ilang oras din ang ginugol ko para sa pagre-restock hanggang sa matapos na ako. Tumingin ako sa relos at pasado 3:00 pa lang ng hapon. Tumungo ako ng sala para linisin ang mga bote na nakakalat sa lamesa. Ang aga-aga naman nilang uminom kanina. Pagkatapos kong linisin ang kalat, pumunta na ako sa kwarto para magpalit. Nagsuot lang ng oversized na shirt at pajama. Huminga ako dahil wala naman din akong gagawin at medyo napagod din kanina kaya naisipan ko, umidlip muna saglit. Nagising ako 5:00 ng hapon. Bumangon ako para maghanda ng iluluto para mamayang gabi. Tumungo na ako ng CR para maghilamos. Tinali ko rin ang mahaba kong buhok. Naglakad papuntang pintuan para buksan iyon pero pagbukas tumambad agad sa harapan ko si Sir Zane. Hindi ko alam kung bakit siya nandito sa maid's room. Sir Zane, bakit po kayo nandito? Nakakainis. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi mautal tuwing magkaharap siya. Nagulat ako nang bigla siyang pumasok sa loob ng kwarto. Hanggang ngayon hindi ko pa rin mabasa kung anong iniisip niya. Nakatitig pa rin siya sa akin ngayon na agad ko namang iniwasan. Halata pang inis sa reaksyon niya na magtagpo ang mata namin. Lumapit siya na lumapit sa akin at ako na may napapaatras na. Nakakatakot siyang tingnan. Are you that desperate? Tanong niyang kinagulat ko. Ha? Wala na ako masabi dahil di ko alam kung anong ibig sabihin niya. Halos mapahiyaw ako sa gulat nung hawakan niyang braso ko at buong persa ang sinandal ako sa pader. You're acting like innocent, huh? Mas sinigpitan niya pang hawak sa braso ko. Unti-unti ko na rin nararamdaman ang sakit dahil sa mahigpit na pagkakahawak niya. Ano bang ginawa ko sa iyo, Sir Zane? Bakit ka ganyan? Baka sa mata niya ang galit na tingin sa akin. Tama na sir, masakit po. Pigil ko sa kanya habang namimilipit sa sakit ang braso dahil sa higpit ng hawak ito pero imbes pakawalan, mas diniinan niya pa ito kaya't napasinghap na ako. Para ako napako sa aking kinatatayuan nang suntukin niya ang katabi kong pader.
Naramdaman ko ang pag-iinit ng mata ko, kaya kinagat ko agad ang pang-ibaba kong labi para pigilan ang luha kong ngayon papatak na. You are not doing your job properly? Malamig na anas niya sa akin. And now you're flirting with Aaron. Dagdag niya na mas ikinagulat ko. Napakuyom ako ng kamao habang pinipigilan ng sariling sabihin na mali ang binibintang niya sa akin. Ngumisi siya. Speechless? Well, I think I am right. Hindi po, Sir Zane. Tinulungan lang po ako ni Sir Aaron kanina sa pag-grocery. Depensa ko agad. Tinulungan mag-grocery? Pero nakita ko nagde-date kayo sa resto. Ganyan ka na ba ka-desperada ha, Kalia? Nagitla ako sa sinabi niya. Binabanggit niya na rin ang pangalan ko. Yumuko ako dahil di ko na kayang magpaliwanag pa. Baka maging emosyonal pa ako sa harapan niya. Know your place, Kalia. You are just my maid. Huling anas niya sa akin bago ko iwan dito sa loob ng kwarto. Nangihina naman agad ang tuhod ko dahilan kaya napaupo ako dito sa sahig. Sa pagkakataong to bumagsak ang luha ko na kanina ko pang gustong kumawala. Di ko alam kung bakit ganun ang trato sa akin ni Zane na para bang may mali ako nagawa sa buong buhay niya. Pinunasan ko ang pisngi niya at natawa na lang bigla. Hindi pa nag-iisang buwan pero pangalawang beses na. Naumiyak ako dahil sa amo ko. Inayos ko muna ang sarili bago lumabas para maghanda at ipagpatuloy ulit ang trabaho ko rito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong umalis pero may parteng pumipigil sa akin at nagsasabing wag muna. Tumingin ako sa kalendaryo at napangiti nang mapait na mapagtantong magdadalawang buwan na pala ako rito sa aking trabaho. Walang ipinagbago. Ganon pa rin ang trato niya sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit nakayanan kong ayaw umalis at ipagpatuloy ang trabaho ko dito. The heck is this? Turo niya sa kamay niyang may konting alikabok nang pasadahan niya na naman sa kanyang daliri ang piano. Mabilis akong tumungo roon at iniwan muna ang bookshelf na dinaster ko. Kinuha ko ang basang towel na inihanda ko sa gilid ng aking bulsa at sinimulan nang linisin yon. Pagkatapos bumalik na ulit ako sa bookshelf para tapusin ang pagpagpag ko roon. Pagkatapos lumabas muna ako ng bahay para pumitas sa mga bulaklak para sana i-display ko na sa vase. Nagtanim kasi ako ng mga bulaklak dito sa gilid ng bakuran dahil sakto at maganda ang kanilang lupa at para na rin may bibisita rito ng mga paru-paro at plano ko rin ilalagay sa vase kung maganda ang resulta ng pamumulaklak nila. Pinitas ko ang mga rosas na iba't ibang kulay. Isa-isa kong inamoy yon at napapangiti na lamang dahil sa bango nito. Ang bango! Ang gaganda ng mga petals! Kagaya ng mga nag-aalaga sa inyo, maganda! Pabirong anas ko habang kinakausap ang mga bulaklak dito sa hardin. Pagkatapos kong pumitas ng mga rosas, sakto, para mapuno ang isang vase, tumungo ulit ako pabalik sa loob. Isang malapad na ngiti ang ginawad ko nang maayos ko na ang mga rosas sa flower vase. Ang ganda! Sigurado ako magugustuhan to ni Sir Zane? Tumingin ako sa malaking orasan sa kanilang dingding. 3:00 na rin pala. Naalala ko may mga ingredients pala sa storage box para makagawa ng cookies. Maganda rin kung yun na rin yung hahanda ko kay Sir pang merienda. Nakalapag na sa harapan ko ngayon ang mga ingredients. All-purpose flour, baking soda, salt, butter, granulated sugar, brown sugar, egg, vanilla, mga chocolate chips, mga bowl na rin at electric mixer. Sinimulan kong haluin ang mga ingredients at pagkatapos, nalagay ko na sa oven at ilang minuto lamang, tumunog ng timer hudyat na luto na ang mga cookies. Nagsuot ako ng pot holder at kinuha na yon sa oven. Amoy na amoy ko ang bango. Sigurado ako masarap talaga to. May bread and pastry kami dati eh. Sinali ako nun sa mga pa-contest ng baking at mabuti. Pinala din ako kaya nanalo. Nilapag ko sa lamesa mga cookies. Iba't ibang hugis to na may hugis puso. May triangle, bilog, may oblong din. Napatalan ako sa gulat nang may marinig na nabasag na mukhang galing sa sala. Mabilis ako naglakad patungo roon at nakita ko si Sir na nakatayo doon habang nakatingin sa basag na vase at mga bulaklak na rosas na nakakalat sa sahig. Tumakbo ako patungo roon para subukang patabihin si Sir. Dahil baka masugatan ang mga paa nito sa mga bubog na nakakalat. Nilinisin ko na po muna. Maluman na sabi ko sa kanya dahil nanghihinayang ako sa mga bulaklak. Sayang at inaalagaan ko pa naman to ng ilang araw. Kinuha ko ang mga rosas at inilis sa mga bubog na kumapit doon. Why are you displaying here a damn rose? Galit na tanong niya at nakaturo sa mga rosas na hawak ko. Ito po kasi yung itaninim ko sa hardin. Mabango at maganda rin pong i-display sa loob ng baha. Shut up! Throw those roses away, now!
Halos matalon ako sa gulat nang sumigaw siya sa mukha ko. Kukunin ko na sana ang maliit na walis nang bigla ulit siya nagsalita. Use your hands. Napatigil ako sa sinabi niya pero kalaunan, tumango na lang din at umupo para linisin ang bubog sa sahig. Nanunubig ang mata ko dahilan para lumabong paningin ko habang kinukuha ang basag na vase. Aray! Napalunok ako na makitang dugo na tumulong mula sa aking kamay. Kinuha ko ang bubog na dumikit doon at di ko naramdaman ang galit at sakit sa puso ko ngayon. Nasa labas ako ng bahay. Tinapon ko ng basag na vase. Hawak ko pa rin ngayon ang bulaklak sa aking kamay. Pasensya na. Hindi ata kayo nagustuhan ni Sir eh. Ang gaganda niyo pa naman. Mahinang anas ko habang sinusuri ang magagandang rosas na hawak ko. Nasaan ba ang mali rito? Bakit ayaw niya? Kinagat ko ulit ang labi ko dahil nag-init na naman ulit ang mata ko. Nakakainis, bakit ba ako ganito ngayon? Di naman ako ganito kahina. Nakakatawa lang ng manhid ko sa parte na hindi ko maramdaman yung sakit ng kamay ko ngayon na halos balutin na nga ng dugo. Dahil mas dumami pa ang sugat na pinagpatuloy kong kinuhang bubog gamit ang kamay. Kumukulimlim na sa labas at ilang minuto lamang, bumuhos biglang malakas na ulan pero di pa rin ako umaalis sa kinatatayuan ko. Napaupo ako habang unti-unti humihikbi. Sa pagkakataong to, gusto kong ilabas lahat ng nararamdaman ko. Ang ulan lang ang mukhang nakakaintindi sa akin ngayon. Huwag na sanang tumila ang buhos ng ulan. Hindi ko alam kung bakit pa ako nagtatagal sa bahay na to. Basta ang katawan kong pumasok sa loob ng bahay. Malumani akong dumiretso sa loob ng aking kwarto para magbihis. Nilapag ko sa maliit na lamesa ang dala kong bulaklak. Ayokong itapon sila dahil ang araw ko lang din tong inaalagaan. Ilalagay ko na lang to dito sa loob ng kwarto ko. Pumasok ako sa loob ng CR para maligo. Total basa na ako sa ulan. Pagkalabas ko, sinuot ko na ang hinanda kong damit at lumabas. Kinuha kong first aid kit sa cabinet para linisin ang sugat sa kamay ko. Nilapag ko sa harapan ng kit at tumupo sa sofa para simulang gamutin ang sugat ko. Kinuha ko ng betadine. Nilagyan niya ng cotton pagkatapos kong linisin lahat at lagyan ng gamot, nilagyan ko na rin to ng bandage dahil doon ko napansin na malaki pala ang sugat na naiwan. Binili ko sa cabinet ang first aid kit at tumungo na sa kusina. Mas lalo ko ng hinayang na di pala ginalaw ang cookies at ganun pa rin ang pwesto noon pag iwan ko. May mga langgam din na nakapatong sa ibabaw. Nakalimutan ko may binake pala ako kanina at di ko natakpan. Biglang tumunog ang tiyan ko, hudyat na gutom na rin ako, kaya umupo muna ako at tinanggal ang mga langgam doon. Kinain ng mga cookies. Masarap pa rin kahit nakauna na ang mga langgam na kumain kaysa sa akin. Mumuntong hininga ako na mapagtanto. Di akma sa plano ko ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot lang. Tinignan ko ang kamay na may bandage. Sana makatrabaho ko ng maayos nito. Ngayon ko lang naramdaman ang sakit ng kamay ko. Maya-maya ay tumigil na ako kakakain. May 5 naiwan na cookies nang maramdaman kong busog na ako. Ako nang palang kakain ng gawa ko. Sayang din ko, itatapon ko. Nagluto ako ng panghapunan ni Sir Zane. Medyo nahirapan din ako ng konti dahil isang kamay lang gamit ko dahil ang isa ay may bandage at baka mabasa. Pagkatapos magluto, nilapag ko yun sa lamesa at katabi din nun ang 5 cookies na hindi ko naubos na para sa kanya naman talaga. Wala akong pakialam kung kakainin niya ang luto ko o hindi. Ang importante nagawa ko na maayos ang trabaho ko. Kakainin ko na lang yan bukas kung hindi niya yun gagalawin ulit. Bumalik ako ng kwarto para magpahinga dahil nakaramdam na rin ako ng pagod at sumasakit ang kamay na may sugat. Pagkahiga, pinikit ko ang aking mga mata at agad din namang nakatulog. Nagising ako dahil sa ginaw at sakit ng aking ulo. Gusto kong bumangon pero sobrang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Hinawi ko ang luhang tumulo sa aking mata. May lagnat ata ako eh. Kahit mabigat ang pakiramdam, pilit akong bumangon at nag-ayos. Nagsuot din ako ng komportableng damit at kinuhang jacket sa lagayan dahil ramdam ko pa rin ang lamig hanggang ngayon. Lumabas ako para simulan ang aking trabaho sa kusina. Pagdating ng kusina at sa inaasahan, di pa rin nagalaw ang niluto kong ulam kagabi at nawala rin sa hapag ang cookies na itinabi ko. May nakapasok kayang pusa kagabi? O di kaya naubos ng mga langgam? Tinabi ko na ang ulam kagabi dahil ako na lang sigurong kakain ito mamaya at nagsimula na ako magluto ng pang-agahan. Ilang oras pa'y natapos na ako magluto. Bumaba na rin si Sir Zane patungo dito sa kusina. Bring the papers to my office. Kunin mo sa kwarto? Utos niya kaya't napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano po? You are my personal maid. You can't say no? Sabi niya habang nakapandikwatrong nakaupo sa harap ko.
Sinisimsim ang isang tasa ng mainit na kape na hawak niya. Di ko alam kung ba't pati sa office niya katulong na rin ako. Mukhang di na pang isahang taong trabaho ko ngayon. Sana'y makayanan ng katawan ko ang lahat. Tumango ako bilang sang-ayon. Pumunta ng kwarto niya para kunin ang mga papel na nasa loob. Akala ko konti lang, pero sobrang dami palang nakapile dito. Ito ba ang dadalhin ko? Kinuha ko ang iniutos na sa akin. At saka bumaba. Lumabas kami ng bahay habang hawak ang papel sa aking kamay. Sumakay siya ng sasakyan niya at umiikot na ako para sana buksan ang pinto pero nakalock ito. Sir, lock po. Biglang bababa ang windshield at nakita ko ron si Sir Zane na ngayon naka-shades na. I don't want another woman to ride in my car. Huwag mo rin pangarapin. Sabi nito sa akin at ngumisi. Oh, I leave the notes on the table. Be there before 9 and if you can't make it, good luck. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan palabas at iniwan akong nakatunganga. Bumuntong hininga ako at naglakad pabalik sa loob. Nilapag muna sa sofa ang dala at bumalik sa kusina para kunin ang notes na nandun. Nakasulat doon kung saan ang building na pupuntahan ko. Pumunta muna ako ng lababo para uminom ng tubig. Pingot na rin ang ilong sa sobrang lamig. Hindi kaya tabla na isang jacket lang. Ba't pa kasi masama ang pakiramdam ko ngayon? Tinignan ko ang oras at 8:00 na ng umaga, kaya naghanda ako umalis. Ilang minuto rin nang lumipas, wala pa rin dumaraan na taxi, kaya naglakad ako para mag-commute doon sa kabilang kanto dahil highway na rin doon. Pumara ako ng jeep. Nahirapan pang umakyat ng sasakyan dahil sa bigat ng dala ko. Tiningnan lang ako ng mga pasahero. Nainip at kakahintay sa akin. Kaya pinilit ko ulit iakyat ng isang paa ko habang nakahawak naman ng bandage kong kamay sa dala ko. Nang makapasok, umupo ako sa bakanting upuan. Pumikit dahil sumasakit din ang ulo ko ngayon at medyo umiikot din ang paligid. Di ko na malayan nakatulog pala ako sa jeep at pagising lumagpas na ako sa destinasyon ko. Sa konting panahon mukhang nawala ang pagod ko dahil binabalot ako ngayon ng takot at kaba. Pagkatapos ko magbayad agad ako bumaba. Tinignan ko ang aking relo, 10:20 na rin ng umaga. Takbo, lakad, takbo. Ang ginawa ko para makatawid sa pedestrian lane. Tumawid na ako para sumakay ulit pabalik ng panibagong jeep. Pagsakay ko, mas lalo pang sumakit ang ulo ko kakatakbo kanina. Pinilit kong di mo na pumikit, baka lumagpas na naman ako. Ilang minuto ngay huminto na ang sasakyan. Pagbaba ko, napatingala ako at hindi mawala ang pagkamangha dahil sa sobrang laki at taas ng building. Ganito pala kalaki ang kampanya na tinatrabahuhan ni Sir. Ang ganda! Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang bigla akong ubuhin. Naglakad na lang ulit ako hanggang nakapasok ako sa loob ng malaking building. Tinanong ko sa babae sa may front desk kung saan banda ang office ni Sir Zane kung saan nakalagay dito sa note niya. Matagal niya ako inasikaso dahil mas inuna niya pa ang iba kahit una naman ako nakapasok. Mabigat din ang dala at akay-akay ko pa rin. Ma'am, sa sunod na lang po. Sigurado pa kayo may appointment kayo kay Sir? Mataray pang talong nito at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Opo, ito rin yung binigay na note niya kung saan ang kanyang office pero hindi ko alam kung saan to banda. Mahabang paliwanag ko dahil sobrang lawak ng building at di kaya ng pa akong isa-isa kung nasan bang office niya. Umiling-iling siya na mukhang di pa rin kumbinsido. May dumating ulit at nagtatanong sa kanila at magala niyang sinagot at naiwan ako dito sa gilid. May babaeng napansin kong kanina pang tahimik sa unahan kaya't sinubukan kong lapitan. Nagbabaka sakaling sagutin nito ang tanong ko. Nagtanong ako sa kanya at tumangu-tango siya. May tinipa siya sa telepono at mukhang sinagot ito ng kabilang linya dahil parang may kinakausap ang babae. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Tanong niya sa akin habang tinakpan niya sandali ang telepono gamit ang kaliwa niyang kamay. Kalia po, sagot ko agad. Tumangu-tango habang binaba pagkatapos niyang magpasalamat sa kabilang linya. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Sabi niya at sumunod ako hanggang huminto kami sa elevator. Tinignan ko ang orasan sa aking relos at 11 na. Ting! Tunog ng elevator at bumukas. Pumasok ang babae pero nasa labas pa rin ako at di pumasok. Tinanong niya kung may problema ba. Di ako nakasagot agad. Takot ako sa elevator. Tinanong ko kung saang floor ba pero ang sabi niya, 10th floor daw. Huminga ako ng malalim. Buo ang desisyon kong hindi ako sasakay kaya't sinabi ko sa kanyang gagamit ako ng hagdan at magkita na lang kami sa 10th floor. Alam ko hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon pero ang sumakay sa elevator hindi ko kaya. Ayokong bumalik sa alaala ko na yon. Pinilit ko ang sariling gumamit ng hagdan.
Nasa 5th floor pa lang ako, halos kapusin na ako ng hininga. Kaliwa at kanang kamay ko ang gamit habang dala ang mabibigat na mga papel. Nasa 8th floor na ako ngayon. Tagaktak na ang pawis ko. Napatingin ako sa kamay ko at mukhang bumukas ulit ang sugat dahil tumagos na sa bandage ang dugo. Hanggang makaabot ako ng 10th floor, napasandal muna ako sa pader habang habol ang hininga ko. Nakakapagod. Sa wakas, nakaabot na rin. Tinignan ko ang oras at 11:20 na. Lumapit ako sa babae kanina at tinuro na nga niya ang glass door kung saan nandun ang office ni Sir. Hingal-hingal pa ako naglakad papasok. Pagpasok, tumambad agad sa akin si Sir Zay na may kahalikang babae. Agad kong nabitawan ang dala ko dahilan ng pagtigil nila tumingin sa direksyon ko. Napatingin sa gawi kong babae at gumisi. Inayos munang damit niya at sinenyasan si Sir Zane na aalis muna siya.